Hi guys! For today's video, i-share ko sa inyo itong favorite ko na ube cheese pandesal. And para sa mga ingredients, kailangan lang natin ng 3 tablespoon of white sugar, 2 teaspoon of yeast, and then 1 cup of warm milk. Then, i-mix nyo lang yan all together hanggang sa ma-dissolve yung ating sugar. Kailangan din natin dito ng isang large egg. And then, ilagay nyo lang din yan sa mixture and haluin maigi. And then, maglagay kayo ng 1 tablespoon of ube flavoring. So, ang ginamit ko palang ube flavoring dyan yung McCormick. Alam nyo, sobrang expensive yan dito sa Canada. Pero dahil nagkikrave tayo ng ube cheese pandesal, ilalaban natin yan. So, parang around $6 I guess ang isa niyan. And then, maglalagay na tayo ng flour. So, yung flour pala is all-purpose flour yung ginamit ko dyan. And isift nyo lang. Pero rin kayong gumamit ng bread flour para mas malambot yung inyong dough. And then, maglagay kayo ng 1 teaspoon of salt. And then, i-mix nyo lang all together yan hanggang sa mag-form ng dough. Pero bago yon, maglagay muna kayo ng butter para sa inyong shortening. Yung butter nga pala is 3 tablespoon na melted. So, hindi naman super melted, basta soft butter. And then, ilagay nyo lang sa table or kung saan man kayo komportable na magmasa. Kasi, during that time, wala pa akong mixer. Kaya, mano-mano talaga ako nagmamasa ng tinapay. Kaya, yung cravings natin talagang pinaghihirapan natin. Tsari. So, ayan, alam nyo, natutunan ko sa paggawa ng tinapay is patience talaga, lalo na dito sa pagmamasa. Kasi, kapag hindi tama yung pagmamasa mo, kapag may buo-buo pa dyan, hindi aalsa ng maayos yung tinapay. So, after nyan, kapag alam nyo nang malambot na yung tinapay at wala nang buo-buo na flour, pwede nyo na ilagay yan sa bowl na may oil. And then, paalsahin nyo na for about 1 hour. So, ang ginagawa ko pala is pinipreheat ko yung oven since winter dito sa Canada. Nagpipreheat ako ng oven para warm for about 120 degrees Fahrenheit. And then, dun ko siya pinapa-proofing para mas maganda yung alsa niya. So, sa cheese, gumamit lang ako ng Magnolia since mas mahal yung Eden cheese dito. And, bumili lang ako ng Purple Yum sa Filipino market dito sa amin. And ayan, after 1 hour, tanggalin nyo lang yung air. And then, hati-hatiin nyo na siya sa designated sa gusto nyong size ng inyong pandesal. Hindi ko alam kung ako lang, pero super nag-enjoy talaga ako sa baking and super nakaka-relax. And yung anak ko natutuwa din sa pagbe-bake at sa pagro-roll ng kanyang dough. And so, ayun na nga, mabalik tayo. Palamanan nyo lang ng cheese at ng ube ang inyong dough. So, depende na sa inyo kung gaano kalaki. Kung meron kayong timbangan, mas maganda para mas precise yung itsura niya at mas pantay-pantay ganun. So, ako wala naman. Since kami lang din naman nakakain, okay na yan. So, ilagay nyo lang sa breadcrumbs, paikot-ikutin nyo lang. So, kulang pa nga yung pagkakapino ng breadcrumbs ko dyan. Kasi, yan yung yung ginagamit sa pagprito. Pero, meron din namang nabibili nung yung pinong-pino na breadcrumbs. So, pwede rin yun. So, talagang nakikigulo yung anak ko sa paggawa ng pandesal. Pero, lava na yan. Itutuloy natin to. Tsari. So, after nyan, takpan nyo lang ng plastic and then or ng towel, and then ipaproof nyo muna ng 30 minutes para mas umalsa pa siya. And then i-bake nyo sa 350 degrees Fahrenheit for 20 to 25 minutes hanggang sa mag-brown na siya. Parang ganyan. So, kailangan preheated yung oven nyo for about 10 minutes para mas maganda yung pagkaluto niya. So, ayan. Super sarap niyan. Promise, itry nyo na tong recipe na to. So, gawin nyo na rin to sa inyong mga bahay. Kahit wala kayong oven, pwede to sa air fryer. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye-bye!